nga gihatag ni Pastor Ray sa ako nga makabarog sa inyong atubangan karon makadala sa pulong sa Ginoo. I'm just a sinner saved by grace. Dili ta perpekto, dili lalim ang pagbarog sa diri sa atubangan magwali apan salamat nga grasya ra gyud sa Ginoo nga gamiton ta niya. No, dili ta perpekto, masipya ta, but salamat sa grasya sa Ginoo nga abundansya kaayo sa ato ang kinabuhi. All right, so dili ta magdugay, gihangyo ko kamo sa pagtindog, and please open your Bible in the book of 1 Peter chapter 1 verses 1 to 9. 1 Peter chapter 1 verses 1 to 9. Okay, so please 1 Peter chapter 1 verses 1 to 9. So nakita na si Iman. Okay, so alang sa walay Bible o alang sa wala pa nagkakita, tabangi sa ninyo, tabangi. Lantawa, abrihi ko ng Bible, okay? So kung wala mo Bible, naapod sa screen, okay? So kung nabili ninyong antiyohos, naadari sa screen, kaya mara klaro-klaro na po ni. Okay, ako lang mo basa, okay? 9, siyam ni siya ka bersikulo. The Bible says in 1 Peter chapter 1 verse number 1 to 9, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Verse number 3, blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse number 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Verse number 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom, having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Verse number 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. So this morning, atong topic, ang atong paghahisgutan, anchored in the promise. This is the result of real faith. Okay, so before tayo magpadayon, magampo sa ta. Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo, ninintak na sa kamuntagon. Salamat Ginoo. Sa unang simana, amo kang masimba. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga naa diri karon. Salamat Ginoo sa opportunity nga makawali sa imong pulong. Akong pagampo Ginoo, please, walang espiritu, magatabang ka, anoint my lips, nga matagpulong nga mugawa sa akong baba, makapa-edify sa imong katawan. Ginoo, tuguti nga imong pulong, masabtan sa simple o giyano nga pamaagi na may mga garbo nga nakababag, please Ginoo, wala dugmo ka ang kasing-kasing nga nagmagahion aron ang imong pulong Ginoo mo penetrate o ilang masabtan aron dili sila mouli nga walay nakuha Ginoo gikan sa imong pulong. Please Ginoo, unas tanan pasaylo ami sa imong mga kalapasan nga nabuhat nga wala ka malipay Ginoo. Cleanse us o God with your precious blood nga gipaulag ito sa cross Ginoo. Ikaw Ginoo magatabang, badlo nga Ginoo ang buhat sa kaaway. In Jesus name we pray. Amen and amen. Magkalingkod ka mo. This morning let's talk about anchored in the promise. So when we talk about angkla, angkla no, kasagaran man na makita ng angkla. Nasa? Asa man sa? Barko no, barko. No, nasa sakayan nga na pandagat no. Napagyud wala na to mabantay na ang angkla na makita sa kwintas. Kwintas. Ang uban ibutang nila sa balay. Nasa kuan ba? Kani nga tag-iyaan ng balaya kay siman gyud ni. Kaya nga naman, na may angkla. Di ba no? Angkla. So unsa may mga katuyuan sa angkla? So the purpose of anchor is to keep a vessel in a place or to
to prevent drifting due to wind or waves. No, kung maghunong ang barko ibutang diha aron dili siya pag naay hapak nga hangin or mohapak nga nga baha or nga balod dili ra mabalhin, no, dili maisbog, or to provide stability or holds the ship steady during storms, or to ensure safety, keeps the boat from crashing into rocks or other ships. So mao na mga katuyuan, mao na purpose sa angkla. So we're talking about anchored in the promise. So it means firmly secured, stable, and unmovable, or something you can rely on no matter what happens. So kini nga mga ang promesa nga ato ang nabatunan nakaangkla na ni nga bisag unsay mahitabo sa kalibutan, bisan pag nimahal ng diesel, bisan pag nimahal ang gasolina, palaliton ang mga promesa sa Ginoo nakaangkla na sa atong kinabuhi. Amen. Tungod na sa unsa nga panghitabo, the moment nga atong gituuhan si Kristo, and that is real faith. Okay? So we live in an era of unkept promises. Daghang mga pagsaad nga napakyas. In fact, basin usata sa mga nagsaad nga ato ang gipakyas. Okay? Nations sign important treaties and then break them at will. Now kita, the moment panahon sa eleksyon, daghang mga panagsaad. Tanang mga bungtod, akong palaparon, akong patagon. Karsadang mga maayo, akong gupon. Ato yung dunggan akong joke ba? O ako yung makadaog, ubo pa lang daan. Madawat na ninyo ang inyong assistance. Tiyaw mo na. Tingala siya, ano man? Ano maghulat man ka, nga makadawat na maghapon. Maura man ang, ulan pa lang daan. Anay ayuda. Tiyaw mo na. Anong hulaton pa man ang baha, nga maura maghapon na. Diha man gasugod, no? So daghang mga pagsaad, to the point nga kita, nakapili taan ang tawhana. Ano man, tungod sa mga pagsaad. Di ba? Pero subo pamalandungon, pakyas. Okay? And many couples show little regard for their wedding vows. No, daghang mga magtiayon. Nga usahay na disregard na or gikalimtan na ang mga panagsaad diri sa altar. Nga sa kamatayon ray makabulag. Pagay namatay, gibulagan na. Sa sakit o kalipay, unungan tika. Pag naay kwarta, ay lami kayo, mamatis kami nyo. Pag way kwarta, kadaot-daot na. Sa pahita. Bahala ka diya, Why? Because couples show little regard for their wedding vows. Masalamat nga unay kaslon diri mahinumdom. Mahinumdom ta. Amen? In this kind of society, we who are God's people should be known for keeping our promises. No? So dapat kita nga mga Kristohanon, kay Kristohanon ta, unsay atong gisaad, dapat atong tumanon. Amen? Kaysa kalibutan na nga yung mga pagsaad, pakyason, nga sa pakaslan tika sa tanang simbahan, pakaslan tika, nga ultimong kapilyawa, gyud. Okay, nga namang, gihulat man, indako mang antiyan una. Okay? So in Hebrews chapter 11, verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. Busa, faith being the first regular motion of the soul towards God. Busa, no works, no duties, no performance whatsoever can please God without faith. Manang matag lihok, matag trabaho nato, importante nga sa atong pag-alagad, uban gayud ang pagtuo. Why? Because faith, ang hinungdan, ang rason nga ang Dios mahimuot, pinaagi sa pagtuo. Pwede man nga nagbuhat ta sa Ginoo, pero ang Dios wala malipay. Nga naman, tungod kay ang atong pagbuhat, para na lang sa tao. Para na lang nga naimo pik-pik nato, para na naimo pak-pak nato, mao na lang na ba? But gusto sa Ginoo in every duties, in every performance, whatsoever can please God, no? Hinungdan ana tungod sa pagtuo. Busa, gusto sa Ginoo na hinumduman ta karon that without faith, it is impossible
to please Him. No, bisan nagalagad ta, no, pwede nga wala siya na himuot. So there are 4 kinds of faith. Nayupat ka klase nga mga nga pagtuo. Una kaning makita nato sa James chapter 2 verse number 17. Nagitawag og patay nga pagtuo. Even so faith, if it hath not works, is that being alone. Another faith kaning gitawag nato demonic faith. James chapter 2 verse number 19. Palihog ko sa verse. Thou believest that there is one God, thou doest well, that devils also believe and tremble. Tiyaw mo na, gatupod niya oy. Gakurog pa. Okay? Another, kanang gitawag na ito, vain faith. Kawa nga pagtuo. 1 Corinthians chapter 15, verse number 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Og mauni pinakaanindot, og mauni nga pagtuo, nga gipangita sa Ginoo, og nakaplagan sa Ginoo sa atua, kaning gitawag na ito, saving faith. Amen? In John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. In our text, sa 1 Peter chapter 1 verses 1 to 9, New Testament churches are not defined by their building structure or their outside affiliations. Some first century churches didn't even have buildings, no? So wala sila mga sa una nga mga Kristohanon, wala biya sila kana bitawng building nga sama nato niini. Okay? A real church is called out group of people. Ang tinuod nga iglesia, ang tinuod nga simbahan, ikaw, kita, gitawag hiusa. Okay? So kini building lamang ni. What is building kung walay tawo? Okay? So New Testament churches are not defined by their building. No? A real church is called out of group people who belong to the Lord and assemble around the doctrine of Christ. Muna ang pagtulunan nga atong gikuha gikan tanan sa pulong sa Ginoo. Okay? Muna dili gid pwede nga walay Bible. Blessing kayo nga ikaw ug ako pwedeng makagunit o makabasa sa Biblia. It means walay gitago. The faith that first century Christians possessed was a real faith that made a difference in their everyday lives. In fact, tungod sa ilang pagtuo, andam silang muantos or bisan mamatay, kay kabalo sila nga ang ilang gituuhan, tinuod nga Dios. Amen? Kita, taligsik lang, di na tayo maabot simbahan. Hello? No? Pero sila, ang mga first century Christians, anda mo antos, anda magpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Unta inunana nga pagtuo ang naa sa atua. Amen? Napa mo diha? Now, the Bible says in chapter 11 verse number 1 in the book of Hebrews, now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. So the object of our faith is the Lord Jesus Christ. Ang atong pagtuo, aha nato gibutang diha ni Kristo. In Acts chapter 20 verse number 21, Galatians chapter 2 verse number 16, John 14 verse number 1, Philippians chapter 3 verse number 9, Hebrews chapter 12 verse number 2, nagisgot that the object of our faith is the Lord Jesus Christ. Maunang naluwas na tungod kaya ang atong pagtuo gibutang nato diha ni Kristo. Kaysa una ato biyang gisaligan ang atong pagtuo naabiya diha sa ato ang maayong binuhatan. Pero salamat nga naipulong sa Ginoo nasabta nato nga gikinahanglan aron maluwas ta that ang object sa atong pagtuo dapat ibutang nato diha ni Kristo. Amen. So it is effectually useful in our whole life, especially unto constancy and perseverance in the Christian possession. Now, what are the promises that anchored in us through our faith? Now, unsa man ning mga promisa? Tulo ka mga panagsaad nga the moment nga naluwas ta, tulo ka saad nga gikan sa Dios nga nakaangkla na sa tuwa. Subot pasabot dili nagyud mausab. Mausab man na imong tapad, mausab man na imong dagway, mausab man ang presyo sa mga palaliton, pero kini nga promise nakaangkla na sa tuwa. Buot pasabot dili nagyud mawala og dili nagyud mausab pa. Okay? Sumala sa verse in 1 Peter chapter 1 verse number 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ,
which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So number one, real faith promises what? What? Hope. Amen? Dili itong hope nga gipalit nimo tag sa kakaha. Hope, bot pasabot paglaom na to, the Bible says, unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. O kini nga paglaom karon, kini nga atong gihulat nga ang Dios mo balik, si Kristo mo balik, kini atong paglaom na to, dili ta pakaulawan niya ini. Nga naman, in Romans chapter 5 verse number 5, ingon sa Paul, and hope make it not ashamed. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, ang pagkabanhaw ni Kristo, maoy pundasyon sa atong pagtuo. Salamat! Nga kining pagtuo na to karon tinuod ni nga naman tungod kay si Kristo na banhaw. Ang mga Kristohanon in the early church, kung wala na banhaw si Kristo, ang ilang paglaom, wala, useless, way pulos. Pero tungod kay si Kristo na banhaw, unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Before namatay si Kristo, kasaad, kaingon na biya siya nga human sa ikatulo ka adlaw ako mabanhaw. Pero what if kung wala? Ang gilaom sa tao, why pulos? Useless. Muna ikingon sa Bible in 1 Corinthians chapter 15 verse number 13. Dapat masabta na to ni, okay? 1 Corinthians 15 verse number 13. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, kung si Kristo wala mabanhaw, then is our preaching vain. Kanang pagwali nato, kung wala panalitan ba, kung si Kristo wala nabanhaw, ang pagwali, way pulos. Ang pagsuluining, way pulos. Kini atong pagsimba karon, way pulos ni. And your faith is also vain. Verse number 17. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Ay na, nagluon. Ang pagyot unta ta sa sala karon. See? If in this life only we have hope in Christ, panalitan ba? Kung ato yung paglaom na sa in negative side ba, okay? Kung ang atong paglaom na diha kang Kristo, we are of all men most miserable. Kana kung si Kristo wala nabanhaw, unsa na lang kaha ang mga tao karon nga ang ilang gilauman si kibuloy. Unsa na lang kaha ang tao karon nga ang ilang gilauman ang ilang relihiyon. Pero salamat ta, in verse number 20, mo ni pinakanindot yung verse, but now is Christ risen from the dead. Nabanaw si Kristo and become the first fruits of them that sleep. Siya may unang nabanaw. O someday, kung mga matay tayo, mabalik ang Ginoo, mabalik si Kristo. Nakikitawag rapture, ang unang pagkabanhawon, dead in Christ. Kung mamatay mga kalita, nga dita maaptan sa magbalik sa Ginoo, panhawon ta si Ginoo. Ano man, unang nabanhaw si Kristo. Amen? Salamat na, kining pagwali, kining pagsimba, kining pagantos na to para sa Ginoo, dili ni kawang. Kining atong gilaom, dili ni kawang, dili ni useless. Amen? Tungod kay ang Ginoo tinuod si Kristo na banhaw human sa ikatulo ka adlaw. Pastor, unsa may atong mga basihanan ni ana nga wala man ta nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo. Now, for the unsaved, their hopes are dying, but for God's people, our hope is alive and real. We have two reasons to hold this hope. Na iduha ka rason nga ato ning kuptan kini nga pagtuo. Nga mao'y basihanan sa atong kini nga paglaom nga mao'y basihanan sa atong pagtuo. Letter A. This hope is based upon the witness of the apostles. Amen? Na ay witness. Na ay nakakita gid ba? Na ay saksi gid ba? Okay? So we are more sure and confident sa atong paglaom karon tungod kay aduna mismo'y nasayod og nakakita. We have eyewitness of Jesus after His crucifixion and resurrection. Kita dali ra manggali kay kita motuo og balita. Dali ra manggali kita motuo og mga istorya. Diba? Istorya ra na wa ta kabalog tinuo mo nagdili.
tuuhan magali dayon nato. How much more nga kining naagyo mismo nakakita. Naagyo mismo yung nasayod, nakakita sa pagkabanhaw o nabanhaw nga lawas ni Kristo. Okay? Now, the Bible says in Acts chapter 1 verse number 2, atong basahon, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen, verse number 3, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Tiyaw mo na, kika pagkahuman siyang pagkabanhaw, 40 pagkaadlaw, gawali si Kristo. Karon nahimong binuang na, gisuon sa mga tao. Ha? Gisuon sa mga tao, nagpalansang, no? Sunon ang gibuhat ni Kristo, magpenitensya. In John chapter 20, verse number 1, the first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark. Sayo kay si Mary Magdalene. May adto sa lumngana ni Kristo, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Tingala lang si Mary Magdalene, uy, naabri naman. And then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, they have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Verse number 3, Peter therefore went forth and that other disciple and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter and came first to the sepulchre. And he stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Amen? Ang nakita na lang nila dito, katong putos. Nganong atong gikuptan kini nga paglaom? Tungod kay na adunay nakakita. Adunay nasayod. Sa balaod karon, 2 or 3 or 1 or 2, mahukman ka nga guilty or innocent kung naay duha ka witness. Di ba? Pero salamat ta, dili lang kayo ni istorya ra. Nakita nila mismo. Nauban nila mismo. Mary and the apostles saw Christ and was not there at the sepulchre. Apan aduna pay apostoles nga dili gayon mo tuo sa pagkabanhaw ni Kristo dito sa lubnganan. Kinsa man na pastor? Si kinsa man to nga dili mo tuo? Si Thomas. Ay ra ko mo tuo nga si Kristo nabanhaw kung mahikapan ako ang iyang samad sa kamot og sa iyang kilid. Okay, direta ambag sa verse number 28. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Sa diha nga gipakita ni Kristo ang iyang kaugalingon diha ni Thomas. Naikapan ni Thomas sa samad. Kung nakaingon si Thomas, My Lord and my God. Person who saw the resurrected Christ, Cephas and the 12 and 500 brethren. Many of the eyewitnesses were the same people who saw Jesus crucified and know beyond the shadow of doubt and he did a real physical death. Nadunggan, kini nga mga tao nga nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo, the same people sa nakakita sa paglansang ni Kristo. The same people nga nakadungog, nakita nila nga si Kristo miingon, it is finished. The same people. Okay? Og dili lang kay kana, the testimonies of the apostles and the other witnesses of Christ's resurrection are challenged to us today to share this living hope with those who do not know Christ. Ang pagkabanaw ni Kristo, challenge ni sa tuwa, nga dapat isulti nato ngadto sa mga tao. Nga ang tao di ay pwede siya makabaton og tinuod nga paglaom tungod kay si Kristo nabanhaw sumala sa iyang saad. Usa nga nakaangkla sa tuwa, the moment nga atong gituuhan ang promesa sa paglaom. Ug kini nga paglaom dili ni binuang. The Bible says, 2 Peter chapter 1 verse number 16, we have not followed cunningly devised fables. Wala tagasunod sa himo lamang nga suglanon nga puno sa limbong. No, dili ni
kini atong gibuhat karon, kini atong pag-alaga, kini atong gisunod karon, dili ni hinimo-himo lang. Na atay mga basihanan niya na. Number 2 nga atong gibasihan is based upon the Word of God. Bisan tuod ang mga eyewitness na ngamatay na sa dugayng panahon. Apan ang pulong sa Ginoo anaa og mao kini ang eternal testimony sa atong paglaom nga anaa ni Kristo. Amen. Ang pulong sa Ginoo the same wala mausab. In 2 Peter chapter 1 verse number 19, we have also a more sure word of prophecy. Bisag kining pulong sa Ginoo enough na ni nga mo'y basihanan nato sa atong paglaom nga si Kristo nabanhaw. Amen. Enough na ni. Okay? In 1 Peter 1:25, but the word of the Lord endureth forever. In Mark 13 verse number 31, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Proverbs 30 verse number 5, every word of God is pure. Isaiah 40 verse number 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God, the word of our God shall stand forever. We believe in the literal resurrection of Jesus Christ. Na yung mga doktrina karon nga ilang gi-reject, ilang gi-ignore ang doctrine of resurrection. But salamat ta, ang nakauna nga nakaangkla sa tuwa, kining paglaom, tungod kay si Kristo nabanhaw. Usa nga mapamatud-an nato tungod sa eyewitness. Ikaduha, tungod pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Busa kining atong paglaom pagkaanindot. Wala dili kini hinimo-himo lamang. Dili kini tumo-tumo lamang. Tinuod gayud kini kay adunay basihanan. Amen? False religions cause confusion and stir up doubts, but real faith promises us a real hope that binds God's people together. But dili lang kay kana. Number 2, ito magdugay. Real faith promises heaven. Amen. Maglantaw bitaw to sa kaugalingon, no? Murag di gid unta ang ngayan. Manamin ta, ambot na lang. Kandidato gyud ta sa impierno. Pero salamat ta, the results of real faith. And that is the promises in heaven. Promises of heaven. Many religions claim a belief in heaven, but they cannot promise heaven. Prangkang pagkaistorya, there is no hope in religion. There's only hope in Jesus Himself. Kung sa'yo gisulti sa verse, atong gibasa kaganiya. 1 Peter chapter 1 verse number 4. To an inheritance incorruptible. Tiyaw mo na, kining ato ang puyan ba? No? Undefiled, unfaded, not away, reserved in heaven for you. So what are the truths that the Bible provides? Okay, letter A. Heaven is a real place. Na ay mga pagtulunan karon, ngayon sila, ang langit, nara diri sa kalibutan. Kanang wa kay problema, walay mga pagsulay, mao na langit na. Paita og mao na atong unahuna. But salamat ta, heaven is a real place. Amen? In 1 Peter chapter 1 verse number 4 describes the attributes of real place. Unsa man na pastor? Number 1, it is an inherited property. Iyo mo na, unsar bahala o watay yuta diri nga. Akong yuta diri na, atong yuta diri na, ragid skuko. Ang uban, naagid na, salamat no. Gi-bless mo si Ginoo, na mapanunod nga mga kayutaan ba? Di ba? Pero salamat ta. Bisag watay mapanunod diri nga mga pila ka hektarya, pero salamat nga natay mapanunod nga lugar dito sa langit. Amen? Because it is an inherited property. The Bible says, John 14 verse number 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kinsa ragut tawon ta? Kinsa ragut tawon ta ang giandaman sa Ginoo. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. In Revelation 21, verse number 1, and I saw new heaven and new earth, for the first heaven and first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as
a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. Pagkaanindot. Diri sa kalibutan, og na kay mapanonood, og wala matarong og bahin, mag-away pa man. Di ba? Pero salamat ta atong mapanonood sa langit. Atong mapanonood, mao ang langit. The Bible says, there shall be no more death, no more sorrow, nor crying. Wala na paghilak dito. Wala na kasakit dito. Inunana kaanindot ang lugar nga giandam sa Ginoo para sa tuwa. Salamat nga usa kita nga makapanunod niya ng lugar nga giandam sa Ginoo. Amen. Wa ba mo malipay? Hello, napa mo diha? Na number 2, dili lang kay inherited property ha. Number 2, it is incorruptible and undefiled. Bot pasabot, there is no decay and rottenness, dili na bitaw, wa na taya. Nga mukutkot, dili mahugawan, walay corrupt. Way tikasan. Way kawatan sa langit. Di kumpiyansa. Wala yung mabili ni mo cellphone, wala. Mabili ng tumbler mo, wala. Mabili ng Bible, lahi ng tagiya. Pero sa langit, salamat ta, way kawatan. Amen? Suriningan ninyo ng kawatan. Amen? Ingon si Jima, pagbantay, pagod mo ha? Gwardya, pagod yung kagabi. Ay, kawatan ron. Ibalik ng kawatan. Wah, mag-ibis wifi nga nakapilit. Hello? Una ay mo kumpiyansa. Lanaw ni. Pero salamat. Salamat. Nga sa langit, wa na'y kawatan. Wa na'y kurap. Amen? Wa na'y kurap ito. Kanindot, oy. Way tikasan. Di na tasgi pang limpyo dito. Di na kayo malimpyo. Di na mag-repaint. No? Ay nagwalay, repent. Kadangog si Junisia, repent mo si Simbalay. Lain ang repent. Okay, repent. Amen? Incorruptible and undefiled. Number 3, faded not away. Lugar sa walay paglubad. Amen? Pagkanindotan niyo, oy. Sa may mga butang di mo lubad, gold, silver. Oh, pagkanindutan, no? No, walay pagkausab sa palibot o bisan sa mga nagpuyo dito, di mausab. Diri usahay, dagway mausab, tao mausab, kinauya, buta lang. Mausab. Pero salamat, nga sa langit, dili mausab. Amen? Walay pagkausab. Fade it not away. Diri sa kalibutan ang tao mausab, pero dito sa langit, wala. Walay paglubad. Amen? Pagkanindo to Heaven is a real place. Wow. Another thing, heaven is a reserved place. Oh, grabe. Kanindot niining. Napakadiri ba? Pero giandam mo na ta. Huh? Nabitaw, no? Nabitaw kay atuan. Manugon kita. Uy, i-reserve ko bangko dito ha. Kaya inig-abot na to dito. Plaster na. Oh, kita. Napatadiri pero giandam mo na ta. Reserve na para sa tuwa. Ba, kanindot na inig-ato ni mo dito. Uy, unsa man mo pa man nilimpyohin Unsa man may bangko na kunin mo pa man na-arrange No, dili na ang langit. It is a reserved place. Heaven can only be reserved through real faith in Jesus Christ. No, ikaw karon, naminaw ka. Ang pangutana, naabay reserved place para si mo. Because heaven can only be reserved through real faith in Jesus Christ. Oh, the Bible speaks of this reservation in chapter 1 in Colossians. Verse number 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus. In verse number 5, for the hope which is laid up for you
Kanang nga praise ha, which is laid up for you. Bot pasabot, giandam na, gitagana na para nato, para nimo. Pagkanindot, no? There is always a link in Scripture between faith in Jesus Christ and hope in heaven. No church, no deeds, no prayers, no offering can give you entrance into heaven. The only way to secure a reservation in heaven is by real faith in Jesus Christ. Dili pinagi sa mayang binuhatan, dili pinagi sa relihiyon. The Bible says, John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Real faith promises hope because of the resurrected Christ. Number 2, real faith promises heaven because of the shedding blood of Jesus Christ. And then number 3, diri kumuhen. Real faith, ikatulo nga promise nga nagkaangkla sa tuwa. Ikatulo nga promise, real faith promises help. Amen? Tinood na, bisag kung sa kalisod sa panahon, di tapasagdaan sa Ginoo. Amen? Masaya magkaanahon ng tabag, wala may nagatiman ako. But hey, ayaw kalimot. 1 Peter chapter 1 verse number 6, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Iyan ang kalibutan na daghan patag mga masulayan, daghan patag mga eksperyensahan. Nakalain-lain nga mga pagsulay. Manifold temptations. But always remember, ang Dios andam siyang mutabang. Letter A, help in our heavy times. Unsa may maybe naadiri karon sa tuwa ba? Na ay mga gibugaton, no? Every one of us go through seasons of manifold temptations. I-expect na to na ay mga manifold temptations, ay mga pagsulay nga atong masugamakan. Situations that place heavy loads on our shoulders. Mga gibugaton ba nga murag to the point nga kapuya na kay ta. Maka-experience ta ni ana. Sometimes those around us don't even know anything about the weight that we are carrying. Na imong tapad wa nakabalo sa unsay mga gibugaton nga imong gipasaan karon. Okay, ato na may experiencehan. But yet the Lord is our help in heavy times. Amen. He reminds us that our burdens are only for a season. No, salamat ta nga kini nga mga pagsulay nga naatong nagian, mga gibugaton nga atong mga naagian, dili nimo last, no? For a season lamang, okay? So the Bible says, Romans chapter 8 verse number 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Not only our trials for a season, they are only for a reason. Unsa may mga gibugaton nga atong naagian karon, it's just for a season. Walay mga gibugaton, mga pagsulay nga walay kasulbaran. But atong hinumduman, for a season, trials for a season, but they are also for a reason. There are God's reason for allowing trials in our lives. Unsa may purpose? Ano yung mga gibugaton? 1 Peter chapter 5 verse number 18. 1 Peter, okay, make you perfect, establish, nawala day, strengthen, and settle you. Verse number 10, one purpose. And then another thing, help in our trying times. Si Peter, iyan nagikumpara, no? That the trying times in our lives is like a purification of gold. No, prosesa sa bulawan. Pero kana nga pagsulay mo resulta ka nag-ikalipay sa Dios kung kita makalahutay. No? Kita naghanay mga pagsulay sa atong kinabuhi. No? In Job chapter 23 verse number 10, but he knoweth the way that I take. When he tried me, I shall come forth as gold. Pero ang nakanindot lang ba? Nga naay mga trying times ba? Mga pagsulay sa atong kinabuhi ba? Pero salamat ta nga ang gugma nato, ang gugma sa Ginoo nga ka nato walay makaseparate.
I remember sa kanta ni Ray Charles ba? No? Ay kanta niya, wordly niya bro. Kuan lang nato, kalang kuan ba? Kanang praise bitaw, kuan nato example. No? Kinakainom daw na mo kanta nga, oh, it's crying time again. You're gonna leave me. Diba? It's crying time again. Hilak na po ka. Ano man? Kaibiyaan ka. Ano man? Pero salamat ta si Ginoo in trying times. Walay makasiparate sa gugma si Ginoo nga kanato. Yes. Romans chapter 8 verse number 35. Who shall separate us from the love of God? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, or peril or sword? Oh, verse number 37. Nay, in all things, we are more than conquerors through Him that loved us. Verse number 39. Nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Salamat nga, bisag unsay may tabo. Bisag unsay mga pagsulay atong inumduman, mga pagsulay nga atong maagian gipasabot na ni Peter. Nga sama ka na sa pagprocess sa purification process of gold. Nga kining pagsulay kung ato ning maagian mo resulta kuni og bulawan. Amen? Napa mo diha? Because real faith promises help. Unsa may mga gibuk-aton nga naa nimo karon? Unsa may mga pagsulay nga ato ang maagian karon? Ayaw kalimot. Dili ta pasagdaan sa Ginoo. Because real faith promises hope. Real faith in Jesus Christ is your anchor. When trials come, kung maabot mga pagsulay, remember that faith promises hope to steady you. Mo steady na to. Mo kalma na to. Promises help because Christ sustains you daily. And promises heaven as your certain home. Mao na yung mga tulo ka promisa nga nakaangkla sa to at the moment that we have a real faith. Napangutan na imong kaugalingon. Unsa man ang pagtuo nga naa nimo karon? Basin kana nga pagtuo vain faith. Or ang imong trust wala na diha sa Ginoo ba? Naana sa mga butang nining kalibutan na. Kaya ngino kantanan sa pagpanindog, kaya ngino kantanan sa pagpanindog. Magampo ta, let's pray. Let's pray. Ginoo, salamat si umpulong Lord, salamat. Ginoo, umana ko sa akong trabaho. Now it is the work of the Holy Spirit to convict their hearts. I pray nga, umpulong Ginoo, ilang nasabtan, simple yung yan ako pamaagi. Samtang kapadayon o duko inyong ulo, kapiyong inyong mata, ang piano nagtukar. Alang sa atong mga bisita, may binate bisita. Or ba sindugay na ka nga nagsimba ba? Pero imong gi-assume nga luwas na ka. Pero dili di ay. Oh. Basin ang imong pagtuo, taman ra nga nakaila ka. Wala gyud totally nga nagtuo ka, nagsalig ka. Ayaw tuguti o ayaw saya nga kining opportunity para sa imo. Without Christ, there is no hope that lasts, no help that saves, no heaven to gain. But the promise is still open. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sayang lang, ang giandam sa Ginoo para sa imo, di nimo mabatunan. O wala kay tinuod nga pagtuo. Kisa may mingon diri kong pastor, gusto na ko dawaton si Kristo isip akong personal og bugtong nga manuluwas. Pastor, gusto ko makabaton og tinuod nga pagtuo. And make Jesus Christ the object of your faith. So may mingon diri karon pastor, pwede ba niyo maisay mo kamot mingon ka pastor, dawaton ako si Kristo as my personal savior. Pastor, gusto ko makabaton og tinuod nga pagtuo diha ni Kristo. Iisa imong kamot, ayaw ka ulaw. Naaba diri. I presume that every one of us nakadawat na ni Kristo. As a Christians, kita nga mga Kristo, when trials come, remember that faith promises hope. Nga mo steady na to, mo pakalma na to.
Promises help because Christ sustains you daily and promises heaven as your certain home. Live by faith because this is what pleases God and carries you safely home. Maybe Kristohanon ta pero atong pagtuo wala na. Ang atong pagsalig wala na di ay diha sa Ginoo. Naana sa imong trabaho, naana sa imong kwarta, naana sa mga butang. Ining kalibutan na. If you understand the message this morning, ayaw paglangay, talk to God in front, pakigsulti sa Ginoo. Lord, salamat nga naani mga promisa, taliwala sa mga pagsulay, akong mga naagyan karon. Salamat, Ginoo. Nga naay mga nakaangkla nga mga saad nimo sa akong kinabuhi. Lord, salamat nga ang paglaom di ay nako, di ay ni kawang. Tungod kay ikaw na banhaw man sa ikatulo ka adlaw. If you understand, kung nasabtan nimo ang mensahe sa pulong sa Ginoo, come forward, talk to God. Pagpasalamat sa Ginoo, Lord, salamat nga ikaw na ay promisa para kanako. Sometimes kita mga Kristiyano, we are unthankful. We are unthankful. Manatunaw na ang gibuhat sa Ginoo para sa tuwa. We believe, maka-experience ta. Lahi-lahi ta magibugaton pagsulay. But salamat ta. Real hope promises, real faith promises hope. Promises heaven. Promises hope. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong makanakan, ni came forward, O God. Lord, di ka mag-bless kanila. Salamat Ginoo sa imong pulong, nagpasabot ka namo. Nga naay mga promesa nga nakaangkla na sa muha. Promise made to be fulfilled. Salamat Ginoo sa imong mga saad. Bisan usahay Ginoo na mga pagsulay, mga gibugaton sa imong kinabuhi. But salamat Lord nga naa ka. Di minimo pasagdaan Lord. Because one of the results of our real faith, nag-promise ka og tabang nga kanamo. Kamagabless, salamat sa imong pulong. In Jesus' name I pray. Amen and amen.